Wala na ang lahat, Marcus. Ibinenta ko na ang bahay na ito habang nilalasap mo ang mga halik ng iyong kerida sa kama nating dalawa. Akala mo ba ay bulag ang isang asawang matiisin? Ngayon, ako na ang may-ari ng bawat hininga ng iyong karera. Sino ang magmamakaawa sa putik? Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng iyong kaharian sa harap ng buong mundo? O mas gusto mong panoorin kung paano kita dahan-dahang dudurugin? Huwag kang mag-alala, babe. Si Elena, para lang siyang lumang muebles sa bahay na ito. Nakasanayan na ang presensya pero wala ng ningning. Araw-araw ay amoy bawang at gisa ang buong pagkatao niya. Nakakasawa na ang hitsura. Konting lambing ko lang, pipirmahan din yan ang mga papeles ng bangko. Masyado siyang tanga para mahalata ang ginagawa natin. Ang boses ni Marcus ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng malawak na kusina. Sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, nanigas si Elena habang hawak ang isang bandehado ng mainit pang sinangag at paboritong beef tapa ng kanyang asawa. Ang usok na nagmumula sa pagkain ay tila naging isang makapal na pader na naghihiwalay sa mundong pinaniwalaan niya sa loob ng 15 taon at sa malupit na katotohanang kasalukuyang sumasampal sa kanya. Maaga siyang gumising, gaya ng dati. Pinili niya ang pinakamagandang klase ng karne sa palengke, tiniis ang siksikan at init para lamang maihanda ang almusal na magbibigay ng ngiti sa kanyang asawa bago ito pumasok sa opisina. Ang kanyang mga kamay ay may mga paso pa mula sa mainit na mantika, mga sugat na itinuturing niyang medalya ng kanyang pagmamahal at pagsisilbi. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marcus habang kausap ang kanyang kerida sa telepono ay unti-unting bumubura sa halaga ng bawat sakripisyong ginawa niya. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga tuhod. Ang bigat ng bandehadong porselana ay naging tila isang sako ng semento na gustong bumuwal sa kanyang buong pagkatao. Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan, isang mapait na lasa na tila laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Masakit at nakakabingi. Hindi siya sumigaw. Hindi rin niya hinayaang bumagsak ang pagkaing pinaghirapan niya. Sa halip, ibinaba niya ang bandehado sa ibabaw ng counter nang walang kahit anong tunog. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Doon, sa gitna ng bango ng bawang at bagong luto na kanin, naramdaman ni Elena ang unti-unting pagkamatay ng isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang init ng kanyang luha ay pumatak sa ibabaw ng kanyang singsing sa kasal. Ang gintong tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanyang kalayaan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa makintab na toasters sa harap niya. Nakita niya ang isang babaeng pagod. May mga lamat ng puyat sa ilalim ng mga mata at buhok na nakapusod ng walang ayos. Tama si Marcus, amoy kusina siya. Pero ang kusinang ito ang nagpakain sa kanilang mga pangarap at ang babaeng tinatawag niyang tanga ang siyang naging pundasyon ng bawat tagumpay na tinatamasa nito ngayon. Tanga nga ba ako, Marcus? Ang bulong ni Elena sa hangin, sapat lamang para marinig ng sarili niyang wasak na puso. O sadyang masyado lang kitang minahal, kaya nakalimutan ko nang itira ang konting respeto para sa sarili ko. Tumalikod si Elena bago pa lumabas si Marcos sa kanilang silid. Pumasok siya sa banyo at binuksan ng gripo, hinayaang malunod ang tunog ng kanyang impit na paghikbi sa agos ng tubig. Doon, sa ilalim ng malamig na tubig na humahaplos sa kanyang mga palad na puno ng kalyo, isang kakaibang lamig ang nanunuot sa kanyang dibdib. Hindi ito ang lamig ng pagsuko, kundi ang simula ng isang yelo na magpapatigas sa kanyang kalooban. Habang pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin, ang mga mata ni Elena ay hindi na sumasalamin sa takot. May isang apoy
na nagsisimulang magliyab sa gitna ng kanyang mga luha. Kung ang pagiging asawa ay naging isang kulungan, sisiguraduhin niyang bago siya lumabas ay guguho muna ang bawat pader na itinayo ni Marcus gamit ang kanyang mga kasinungalingan. Papaano mo nga ba kayang itapon ang isang tao na naging hininga mo sa loob ng mahabang panahon at hanggang kailan kayang manahimik ng isang pusong matagal nang nagtitiis bago ito maging isang unos na sisira sa lahat? Ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa porselanang pinggan ay tila isang mabagal at masakit na ritmo ng paghatol sa gitna ng hapagkainan. Pinanood ni Elena si Marcus habang masayang kumakain ng tapa. Ang bawat subo nito ay tila isang insulto sa paghihirap na ginawa niya sa kusina. Ang lalaking ito, na kanina lang ay tinawag siyang lumang muebles, ay nagagawa pang ngumiti sa kanya ng may kasamang pekeng tamis sa mga mata. Ang sarap talaga ng luto mo, babe. Wala talagang makakatalo sa luto ng asawa ko, ani Marcus bago uminom ng kape. Ang boses niya ay malambing. Ang uri ng lambing na dati ay nagpapatunaw sa puso ni Elena. Ngunit ngayon ay nagbibigay lamang sa kanya ng matinding pandidiri. Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang nakatitig sa sariling pinggan. Nilalaro ang kanin na tila ba doon niya hinahanap ang lakas para hindi isaboy ang mainit na kape sa mukha ng asawa. Ang katahimikan niya ay hindi napansin ni Marcus o baka sadyang wala lang itong pakialam. Eksaktong 9:00 nang marinig ang tunog ng sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Hindi nagtagal. Ang amoy ng mamahaling pabango, isang halimuyak na masyadong matapang para sa umaga, ay bumalot sa sala. Pumasok si Mama Rosa, ang ina ni Marcus, na may dalang mga plastik ng prutas at ang kanyang karaniwang mapanuring tingin. Elena, ang aga-aga. Pero bakit tila hindi ka pa nag-aayos ng sarili mo? Ang haggard mo tingnan, iha. Paano gaganahan ang anak ko na umuwi ng maaga kung ang madadatnan niya ay asawang mukhang katulong? Ang boses ni Mama Rosa ay puno ng awtoridad. Ang bawat salita ay may kalakip na patalim na nakabalot sa malasakit. Lumapit si Elena para magmano. Isang tradisyong hindi niya kailanman kinalimutan. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang panlalamig ng kamay ng biyenan. Alam niya. Ramdam ni Elena sa paraan ng pag-iwas ng tingin ni Mama Rosa na alam nito ang tungkol kay Cindy. At mas masakit isipin na kinukonsinti nito ang sariling anak. Ma, hayaan mo na si Elena. Pagod lang yan sa gawaing bahay. Pagtatanggol ni Marcus, ngunit may kasamang mapang-uyam na sulyap sa asawa. Pagkatapos ay inilabas niya ang ilang piraso ng papel mula sa kanyang bag. Nga pala babe, kailangan ko ang pirma mo rito. Para ito sa bagong investment na sinasabi ko sa'yo. Para sa future ni Lexi, sa pag-aaral ng anak natin. Tiningnan ni Elena ang mga papel. Alam niyang ito ang ulyaw na narinig niya kanina sa telepono. Gusto ni Marcus na isanla ang lupang ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang para pondohan ang luho nila ni Cindy. Pirman mo na yan, Elena. Dagdag ni Mama Rosa habang nagbabalat ng mansanas. Ang lalaki, kapag nararamdaman na pinagkakatiwalaan ng asawa, lalong nagsisipag. Huwag kang maging madamot. Baka lalong lumayo ang loob ni Marcus sa'yo. Alam mo naman ang mga lalaki, kapag hindi nahanap ang suporta sa loob ng bahay, natural lang na maghanap sa labas. Ang bawat salita ni Mama Rosa ay tila isang laso na nadahan-dahang pumapatay sa natitirang respeto ni Elena para sa matanda. Ang biktima pa ngayon ang kailangang mag-adjust. Ang asawang tapat pa ngayon ang kailangang magmakaawa para sa atensyon ng lalaking nanloloko. Pag-iisipan ko muna, Marcus, mahinahong sagot ni Elena. Bagaman ang kanyang puso ay nagngangalit na sa galit. Nakita niya ang mabilis na pagdaan ng inis sa mukha ni Marcus bago ito muling nagsuot ng maskara ng pasensya. Babe, kailangan na ito bukas. Huwag mo naman akong pahiyain sa mga partners ko. Nang umalis si Marcus para maligo at si Mama Rosa naman
ay abala sa panonood ng balita sa sala. Dahan-dahang pumasok si Elena sa kanilang silid. Kinuha niya ang jacket ni Marcus na nakasabit sa likod ng pinto para sana labhan. Ngunit may kung anong matigas na bagay siyang naramdaman sa bulsa nito. Isang maliit na sobre. Sa loob nito ay isang litrato. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang tinitingnan ang larawan. Si Marcus ito, nakangiti ng malapad, yakap-yakap si Cindy sa isang parke. At sa gitna nila, karga ni Cindy ang anak ni Elena, si Lexie. Ang bata ay tumatawa, tila bahiyang nahiyang sa piling ng babaeng nagnanakaw sa kanyang ama. Ang sakit na naramdaman ni Elena kaninang umaga ay wala pa sa kalahati ng hapding dumurog sa kanya ngayon. Ang pagtataksil ni Marcus bilang asawa ay kaya niyang tiisin, ngunit ang hayaan ng ibang babae na pumasok sa buhay ng kanyang anak nang talikuran siya ay isang kasalanang hindi niya kailanman mapapatawad. Narinig niya ang yabag ni Marcus na papasok sa silid. Mabilis niyang itinago ang litrato sa kanyang bulsa at pilit na kinalma ang kanyang paghinga. Ang amoy ng sabon mula sa asawa ay tila amoy ng isang bangkay na pilit na binabango. Elena, nahanap mo ba ang relo ko? Tanong ni Marcus habang nagpapatuyo ng buhok. Tumingin si Elena sa asawa sa pamamagitan ng salamin. Sa unang pagkakataon, hindi na awa o pagmamahal ang nakita niya, kundi isang estranghero na kailangang pagbayarin. Nasa ibabaw ng drawer, Marcus. Sagot niya. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo. Nga pala, may dumating na sulat para sa iyo kanina. Para sa isang nagngangalang Lakota. Sino siya? Biglang napatigil si Marcus sa paggalaw. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. At sa loob ng ilang segundo, nakita ni Elena ang tunay na takot sa mga mata ng kanyang asawa. Wala yun. Business partner lang. Akin na yan. Mabilis na sagot ni Marcus, sabay hablot sa isang kulay kape na sobre na hindi pa man nailalabas ni Elena nang buo mula sa kanyang drawer. Pilit nang ngumiti si Elena. Business partner? Akala ko ba lahat ng partners mo ay kilala ko? O baka naman, may mga sikreto ka pang hindi ko dapat malaman? Mami, bakit po mas mabait ang magandang lady kaysa sayo? Sabi niya, masyado ka raw pong busy sa kusina, kaya wala ka ng time na makipag-play sa akin. Ang mga salitang iyon mula sa 6 na taong gulang na si Lexie ay tila mga bubog na bumaon sa puso ni Elena. Nakaupo ang bata sa sahig ng kanilang sala. Yakap-yakap ang isang bagong manika na may mahaba at makintab na buhok. Isang laruan na hindi kailanman binili ni Elena. Ang bango ng manika ay amoy ng mamahaling pabango. Ang parehong halimuyak na naramdaman niya sa jacket ni Marcus at sa presensya ni Mama Rosa. Dahan-dahang lumuhod si Elena sa tapat ng kanyang anak. Inabot niya ang kamay ni Lexie. Ang kanyang mga daliri ay mag-aslaw at puno ng bakas ng paglilinis, habang ang kamay ng kanyang anak ay malambot at amoy ng bagong laruan. Ang sakit na naramdaman ni Elena ay hindi na lamang galit. Ito ay isang malalim na uri ng takot. Takot na unti-unti nang nilalason ng ibang tao ang isip ng tanging kayamanan na mayroon siya. Sino ang nagbigay niyan sa iyo, anak? Ang mahinang tanong ni Elena. Pinilit niyang huwag manginig ang kanyang boses, ngunit ang bawat salita ay tila isang malaking bara sa kanyang lalamunan. Si Tita Cindy po. Inosenteng sagot ni Lexie habang sinusuklay ang buhok ng manika. Sabi ni Daddy, friend niyo raw po siya. Binilhan niya rin po ako ng ice cream nung pumunta kami sa park kasama si Daddy. Sabi niya, huwag ko raw pong sasabihin sa inyo kasi surprise po dapat. Isang sorpresang unti-unting nagnanakaw sa pagkatao ni Elena sa harap ng sarili niyang anak. Habang siya ay nagpapakapagod sa gawaing bahay, habang tinitipid niya ang sarili para lamang may maipon para sa kinabukasan ni Lexie, ang kanyang asawa at ang kerida nito ay naglalaro ng masayang pamilya sa likod ng kanyang likuran.
Ang mas masakit, ginagamit nila ang inosensya ng isang bata para gawin siyang kontrabida sa sarili niyang tahanan. Tumayo si Elena at lumakad patungo sa bintana. Ang sikat ng araw sa labas ay tila masyadong maliwanag para sa dilim na bumabalot sa kanyang dibdib. Nakita niya ang sarili sa refleksyon ng salamin. Isang babaeng nakasuot ng kupas na duster, may bakas ng uling sa pisngi, at mga matang wala ng buhay. Naisip niya ang sinabi ni Marcus. Amoy bawang at gisa ang buong pagkatao niya. Napagtanto ni Elena na ang kanyang tiis o pagtitiis ay hindi nagbunga ng kapayapaan. Sa halip, naging mitya ito para mas lalo siyang tapakan. Ang kanyang katahimikan ay itinuring na kahinaan. Ang kanyang sakripisyo ay naging lisensya para saktan siya ng paulit-ulit. Hindi na! Bulong ni Elena sa sarili. Ang kanyang mga kamao ay mariing nagkipom sa kanyang gilid. Hindi ko hahayaang pati ang pagmamahal ng anak ko ay manakaw ninyo. Kinuha ni Elena ang kanyang lumang bag at hinanap ang isang maliit na kapirasong papel na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ito ang business card ni Attorney Santiago, ang abogado na tumulong sa kanyang pamilya noong pumanaw ang kanyang ama. Alam ni Elena na si Attorney Santiago ay may matinding galit kay Marcus dahil sa isang nakaraang transaksyon kung saan niloko ng kanyang asawa ang matandang abogado. Pumasok siya sa silid at kinuha ang telepono. Ang bawat pag-ikot ng dial ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin. Ngunit alam niyang ito lamang ang tanging paraan para makalipad. Attorney Santiago, si Elena ito, ang asawa ni Marcus. Panimula niya nang sagutin ang kabilang linya. Kailangan ko po ng tulong niyo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa fidelity clause na nilagdaan namin 15 taon na ang nakalilipas at gusto ko ring malaman kung paano ko mababawi ang lahat ng pag-aari na kinuha sa akin sa ilalim ng aking pangalan. Narinig ni Elena ang mahabang buntong hininga mula sa kabilang linya na sinundan ng isang malamig at seryosong boses. Matagal ko nang hinihintay ang tawag mong ito, Elena. Handa ka na bang makita ang tunay na kulay ng taong pinagsilbihan mo? Hindi lang ako handa, attorney, sagot ni Elena habang nakatingin kay Lexi na masayang naglalaro sa sala. Gusto ko silang makitang lumuha ng dugo habang binabawi ko ang bawat segundo ng buhay ko na ninakaw nila. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng gate ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Dumating na si Marcus. Mabilis na ibinaba ni Elena ang telepono at muling isinuot ang kanyang maskara ng isang matiising asawa. Ngunit sa ilalim ng maskarang iyon, ang apoy ng paghihiganti ay mas matindi pa kaysa sa anumang init ng kalan na kanyang hinarap. Babe, nasaan ang merienda ko? Sigaw ni Marcus mula sa sala. Ang kanyang boses ay puno ng pag-uutos at kawalang galang. Lumabas si Elena mula sa silid. May dalang baso ng tubig. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa na komportableng nakaupo sa sofa. Hindi alam na ang bawat sandali ng kanyang pananatili sa bahay na yon ay bilang na. Narito na, Marcus, sabi ni Elena nang may matamis ng ngiti. Nga pala, may nakalimutan ka sa parke noong nakaraang linggo. Isang maliit na bagay na nagpabago sa pananaw ko sa ating lahat. Napatigil si Marcus sa pag-inom. Ang baso ay nanginginig sa kanyang hawak habang nakatingin sa asawa. Ano? Anong parke? Anong sinasabi mo? Ang loob ng opisina ni Attorney Santiago ay amoy lumang papel at alikabok. Isang paligid na tila hindi nagbago sa loob ng maraming dekada. Sa gitna ng naglalakihang mga estante ng libro, ang bawat isa ay puno ng mga batas at kasaysayan ng mga pagkakamali ng tao. Nakaupo si Elena sa isang silyang kahoy na lumalutong sa bawat galaw niya. Sa tapat niya, ang matandang abogado ay maingat na naglalagay ng salamin sa mata.
Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang binubuksan ng isang lumang folder na may markang Marcus at Elena, Post-Nuptial Agreement. 15 taon na ang nakalilipas, Elena. Panimula ni Attorney Santiago, ang boses niya ay malalim at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Noong pirmahan ito ni Marcus pagkatapos ng inyong kasal, noong panahong kailangan niya ang suporta ng pamilya mo para iligtas ang kanyang bumabagsak na negosyo, hindi niya binasa ang maliliit na letra sa huling bahagi. Inabot ng abogado ang isang pahina kung saan malinaw na nakasulat ang isang partikular na probisyon, ang Fidelity Clause. Ayon sa kasunduan, sa oras na mapatunayang nagtaksil ang asawa sa paraang moral o pinansyal, ang lahat ng ari-ariang nakuha sa loob ng kasal, pati na ang mga lupang ipinamana ni Elena, ay automatikong babalik sa buong kontrol ni Elena. Higit pa rito, mawawalan si Marcus ng anumang karapatan sa kanilang mga joint accounts at sa pamamahala ng kumpanyang itinayo gamit ang puhunan ni Elena. Ang katapatan ay may presyo, Elena. At sa kasong ito, ang presyo ay ang lahat ng mayroon siya, dagdag ng abogado habang mataman siyang tinitingnan. Ngunit kailangan natin ng matibay na ebidensya. Hindi sapat ang hinala. Kailangan natin ng mga dokumento, mga larawan, at higit sa lahat, ang kumpirmasyon na ginagamit niya ang inyong pera para sa ibang babae. Hinawakan ni Elena ang isang lumang panyo na bordado ng pangalan ng kanyang ina. Ang tela nito ay lumana at may mga bahid ng luha, ngunit ito ang nagpapaalala sa kanya ng kanyang dignidad. Gagawin ko ang lahat, attorney. Hindi ko nahahayaang ituring niya akong basura habang tinatamasa niya ang yaman na galing sa pawis ko at ng mga magulang ko. Paglabas ni Elena sa opisina, ang hangin sa labas ay tila mas mabigat kaysa sa loob. Kailangan niyang maging isang espiya sa sarili niyang tahanan. Sa mga sumunod na araw, bawat resibong nahanap niya sa bulsa ni Marcus, bawat mensahe sa telepono na nagagawa niyang silipin habang ito ay natutulog, at bawat pagsisinungaling nito tungkol sa overtime ay maingat niyang itinatala. Nalaman niya na hindi lamang simpleng pakikipagrelasyon ang ginagawa ni Marcus. Binibilhan niya si Cindy ng mga alahas gamit ang credit card na para sana sa emergency fund ng pamilya. Mas masakit pa, nalaman ni Elena na balak ni Marcus na ilipat ang titulo ng kanilang bahay sa pangalan ni Cindy sa pamamagitan ng pekeng dokumento ng benta. Ang mga papel na pilit nitong ipinapapirma sa kanya noong nakaraang umaga. Habang nagluluto ng hapunan, ang tunog ng kumukulong sabaw ay tila sumasabay sa kumukulong galit sa dibdib ni Elena. Pinagmamasdan niya si Lexi na gumuguhit sa mesa, ang inosenteng mukha ng bata, ang nagbibigay sa kanya ng lakas para huwag bumigay. Sa bawat hiwa niya ng mga gulay, iniisip niya ang bawat kasinungalingan ni Marcus. Ang bawat patak ng luha niya sa gabi ay nagiging yelo na uent-unting bumabalot sa kanyang puso. Isang gabi, habang si Marcos ay nasa banyo, narinig ni Elena ang mahinang tunog ng cellphone nito na nasa ibabaw ng side table. Isang mensahe ang lumitaw sa screen. Hindi ito galing kay Cindy, kundi mula sa isang numerong hindi rehistrado. Nakahanda na ang lahat sa Grand Heritage Hotel sa Sabado. Siguraduhin mong wala ang asawa mo. Ito na ang gabi ng anunsyo. Biglang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Marcus, nakatapis lamang ng tuwalya at may ngiting tagumpay sa mga labi. Mabilis na ibinalik ni Elena ang kanyang tingin sa tinitiklop na mga damit. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Babe, may out-of-town conference ako sa Sabado, ha? Baka linggo na ako makauwi. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Ani Marcus habang sinusuklay ang buhok. Tila ba napakadaling bigkasin ang mga salitang yon. Sige, Marcus, mag-iingat ka. Sagot ni Elena, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim na hindi nahahalata ng asawa. Nang makatulog si Marcus, kinuha ni Elena ang sarili niyang cellphone. May isa pang mensahe siyang natanggap, ngunit sa pagkakataong ito ay mula sa isang naitatag na lihim na contact na tumutulong sa kanya
sa ilalim ng pangalang Lakota. Ang silid ay 502. Ang oras ay 8:00 ng gabi. Huwag kang mahuhuli, Elena. Dito magtatapos ang kanyang panlilinlang. Sino ang nagpapadala ng mga mensaheng ito? At ano ang tunay na kaganapan sa Grand Heritage Hotel na tila ba nakatakda ng magpabagsak sa mundong itinayo ni Marcus sa ibabaw ng mga kasinungalingan? Ang kamay ni Elena ay mariing nakakapit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kadiliman ng silid. Ang Sabado ay hindi na lamang isang araw ng pagtataksil para kay Marcus. Ito ang magiging araw ng kanyang paghuhukom. Ang ganda ng hotel na ito, hindi ba? Masyadong marangya para sa isang babaeng amoy bawang at gisa. Nakakahiya naman sa mga bisita. Baka mapagkamalan kang isa sa mga tagalinis ng banyo. Ang boses ni Cindy ay parang isang matinis na hagupit na bumasag sa marangyang katahimikan ng lobby ng Grand Heritage Hotel. Nakatayo siya sa gitna ng makintab na marmol na sahig. Suot ang isang pulang bestido na hapit sa katawan, habang ang kanyang mga braso ay nakakrus sa tapat ng kanyang dibdib. Ang bawat salita niya ay puno ng pangungutya. Ang kanyang mga mata ay nanunuri mula ulo hanggang paa ni Elena na tila ba isang dumi sa gitna ng isang mamahaling hiyas. Nakatayo si Elena sa tapat ng malaking chandelier. Suot ang kanyang pinakamagandang damit na linggo. Isang simpleng floral dress na luma na ang disenyo ngunit maingat na naplansa. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang maliit na bag. Ang kanyang mga daliri ay ramdam ang bawat tahi nito. Sa likod ng kanyang mahinahong mukha, naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng pagiging maliit at walang halaga na palaging ipinaparamdam sa kanya ni Marcus. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong kakaibang init, isang apoy na nagmumula sa katotohanang ang babaeng nasa harap niya ay ang siyang dahilan kung bakit nawalan ng ama ang kanyang anak sa bawat hapunan. Tiningnan ni Elena ang bawat detalye ng mukha ni Cindy. Ang makapal na kolorete, ang mga mamahaling alahas na alam niyang galing sa perang pinaghirapan niya, at ang mayabang na ngiti na tila ba pag-aari nito ang buong mundo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elena. Ang hangin sa kanyang lalamunan ay tila nagiging lason na uent-unting lumalabas sa kanyang sistema. Ang ganda nga, Cindy. Mahinahong sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag at walang bakas ng galit na inaasahan ng kabilang panig. Masyadong maganda para sayangin sa isang gabing puno ng kasinungalingan. Alam mo, ang bango ng hotel na ito ay hindi kayang itago ang amoy ng isang pusong nagnanakaw ng hindi sa kanya. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Cindy. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit. Huwag mo akong pangaralan, Elena. Sa mundong ito, ang panalo ay ang pinipili. At kitang-kita naman kung sino ang mas pinahahalagahan ni Marcus. Hindi ba? Habang ikaw ay nagkakakalyo sa paglilinis ng bahay, ako ang kasama niyang nagpapakasaya sa mga ganitong lugar. Dahan-dahang lumapit si Elena kay Cindy. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang dahan-dahang pagtibok ng isang orasan na malapit nang tumigil. Huminto siya ng ilang pulgada lamang ang layo sa babaeng sumira sa kanyang pamilya. Naamoy ni Elena ang matapang na pabango ni Cindy, ang parehong amoy na palaging uwi ni Marcus sa kanyang mga damit. Masarap ba ang pakiramdam, Cindy? Bulong ni Elena. Sapat lamang para silang dalawa ang makarinig. Ang tumira sa isang kwartong hindi mo binayaran, ang isuot ang mga alahas na kinuha mula sa kinabukasan ng isang bata. Enjoyin mo ang gabing ito. Sulitin mo ang bawat sandali ng pananatili mo sa kwarto 502. Bahagyang napaatras si Cindy, ang gulat ay rumehistro sa kanyang mukha. Paano mo nalaman ang room number? Ngumiti si Elena. Isang ngiti
na hindi umabot sa kanyang mga mata. Inayos niya ang pagkakasampay ng kanyang bag sa balikat. Nalaman ko rin na ang hotel na ito ay may bagong management. At alam mo ba kung ano ang unang pulisiya na ipinatupad nila? Ang bawal ang mga basura sa loob ng kanilang mga suite. Ano bang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Singal ni Cindy, ngunit ang kaba sa kanyang boses ay hindi na maikakaila. Sana ay nag-impake ka na ng maaga, Cindy, dagdag ni Elena habang tumatalikod. Dahil ang kwartong tinutuluyan niyo ni Marcus ay pag-aari na ng isang kumpanyang tinatawag na Lakota. At ako ang nagdesisyon na ngayong gabi, ang Grand Heritage ay hindi natatanggap ng mga taong walang dangal. Naglakad palayo si Elena. Iniwan ang isang natitigilang Cindy sa gitna ng lobby. Ang bawat hakbang niya ay tila mas lalong nagiging magaan. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon ng hotel, ngunit sa loob niya, ang init ng tagumpay ay nagsisimula ng gumapang. Hindi niya kailangang sumigaw, hindi niya kailangang magmura. Ang pinakamasakit na sampal ay ang katotohanang ang mundong itinayo nila ni Marcus sa ibabaw ng kanyang pagtitiis ay dahan-dahan na niyang binabawi. Isang brick sa bawat sandali. Nang makalabas siya sa pintuan ng hotel, tumingala si Elena sa madilim na langit na puno ng bituin. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Isang kaisipang tila isang mahabang buntong hininga ng kalayaan. Kapag gumuho na ang lahat ng kanilang tinatago, sino ang titira sa gitna ng mga guho? Hindi lamang pera ang ninakaw mo, Marcus, kundi ang bawat butil ng pawis na ibinuhos ng mga magulang ko para sa kumpanyang ito. Ang bulong na ito ni Elena ay naging tila isang sumpa na lumulutang sa loob ng isang maliit at tagong opisina sa dulo ng isang lumang gusali sa Binondo. Ang amoy ng lumang papel at ang malamlam na ilaw mula sa isang lampara sa lamesa ay nagbibigay ng pakiramdam ng isang lihim na kuta. Sa harap ni Elena, nakaupo ang isang babaeng may edad na. Ang kanyang mga mata ay matalas sa likod ng makapal na salamin. Siya si Tita Merly, ang dating punong accountant ng ama ni Elena na walang awang sinibak ni Marcos sa trabaho 5 taon na ang nakalilipas. Ito na ang lahat, Elena, ani Tita Merly, habang inilalatag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng papel na dumadaiti sa kahoy ay tila isang hudyat ng digmaan. Sa loob ng 5 taon, maingat kong sinubaybayan ang bawat galaw ng pera sa kumpanya. Akala ni Marcus ay sapat na ang burahin ako sa payroll para maitago ang mga dumi niya. Hindi niya alam na bago ako umalis, iniwan ko ang aking mga mata sa loob. Binuksan ni Elena ang folder. Nakita niya ang mga listahan ng mga pekeng supplier, ang mga overpricing sa bawat kontrata, at ang mga lihim na transfer ng pondo patungo sa isang personal na account na ang dulo ay ang luho ni Cindy. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama mula sa wala ay dahan-dahang pinapatay ng taong pinagkatiwalaan niyang maging katuwang sa buhay. Ang bawat utang na kinuha ni Marcus para sa kanyang mga bigong investment ay binili na natin sa ilalim ng Lakota Holdings. Paliwanag ni Tita Merly, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sa papel, si Marcus pa rin ang nagpapatakbo ng kumpanya. Pero sa katotohanan, Elena, ikaw na ang may-ari ng lahat ng kanyang utang. Isang kumpas mo lang, maaari na nating hatakin ang lahat ng kanyang ari-arian. Dahan-dahang hinaplos ni Elena ang isang lumang panulat na nakalagay sa lamesa. Ang panulat na ginagamit noon ng kanyang ama. Ang metal nito ay malamig, ngunit ang alaala ng katapatan ng kanyang magulang ay nagbibigay ng init sa kanyang puso. Gusto ko siyang makitang lumuhod, Tita Merly. Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil kailangang malaman ng mundo na ang katapatan ay hindi isang kahinaan na maaring paglaruan. Habang nangyayari ito sa Binondo, sa kabilang dako ng lungsod,
Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa Makati, hindi mapakali si Marcus. Ang hangin mula sa aircon ay tila hindi sapat para palamigin ang kanyang pawis. Ang bawat tunog ng telepono ay tila isang pagsabog sa kanyang pandinig. Anong ibig mong sabihin na hindi na tayo pwedeng kumuha ng panibagong loan? Sigaw ni Marcus sa kanyang sekretarya. Ang kanyang mukha ay mapula sa galit. Ang kanyang mga kamay ay mariing nakakapit sa gilid ng kanyang lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sir, ang sabi po ng bangko, may isang entity na nagngangalang Lakota Holdings ang bumili ng lahat ng ating outstanding debts. Sila na po ang may hawak ng ating mga credit lines at ang utos po nila ay i-freeze ang lahat ng ating corporate accounts para sa isang audit. Paliwanag ng sekretarya, ang boses nito ay nanginginig sa takot. Napaatras si Marcus at napaupo sa kanyang silyang balat. Ang pakiramdam ng kapangyarihan na palagi niyang suot ay tila isang baro na biglang lumiit at sumasakal sa kanya. Lakota? Sino ba ang Lakota na yan? Bakit nila ako pinupuntirya? Sa gitna ng kanyang pagkalito, kinuha ni Marcus ang kanyang cellphone para tawagan si Cindy. Kailangan niya ng comfort. Kailangan niya ng taong magsasabi sa kanya na maayos pa ang lahat. Ngunit ang bawat tawag niya ay napupunta lamang sa voicemail. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, si Cindy ay abala sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit sa Grand Heritage Hotel. Matapos ang pananakot na ginawa ni Elena sa lobby, bumalik ang alaala ni Marcos sa umagang iyon sa paraan ng pagtingin ni Elena sa kanya habang inihahain ang almusal. May kakaiba sa mga mata ng kanyang asawa, isang lalim na hindi niya mabasa, isang katahimikan na tila isang kalmadong dagat bago ang isang malakas na bagyo. Hindi si Elena yun. Bulong ni Marcos sa sarili. Pilit na itinataboy ang isang nakakatakot na hinala. Masyado siyang mahina. Masyado siyang nakadepende sa akin. Wala siyang alam sa negosyo. Kinuha ni Marcos ang isang baso ng tubig sa kanyang mesa. Ngunit sa sobrang panginginig ng kanyang kamay, ang tubig ay tumapon sa kanyang mamahaling suit. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang damit ay tila isang mantsa ng kanyang unti-unting pagbagsak. Sa dako ni Elena, matapos ang pulong kay Tita Merly, dumaan siya sa isang simbahan. Pumasok siya sa loob at umupo sa isang sulok. Walang ibang tao. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng hangin sa mga bintana. Doon, sa katahimikan ng banal na lugar, inilabas ni Elena ang larawan ng kanyang pamilya. Siya, si Marcus, at ang batang si Lexie noong masaya pa sila. Hinaplos niya ang mukha ni Marcus sa larawan. Sana ay pinahalagahan mo kami, Marcus, dahil sa gabing ito, sisiguraduhin kong ang tanging matitira sa iyo ay ang amoy ng iyong mga kasinungalingan. Isang tawag ang dumating sa cellphone ni Elena. Isang hindi rehistradong numero. Handa na ang lahat para sa audit bukas ng umaga, madam. Saan niyo gustong ipadala ang mga tauhan ng sheriff? Ang hapagkainan ng pamilya Santos ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang bawat hininga ay isang mabigat na pasanin. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng chandelier, nakaupo si Marcus na tila ba pasan ang buong mundo. Ang kanyang mga mata ay malalim at ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kubyertos. Sa tapat niya, si Elena ay tahimik na nagsasali ng mainit na sabaw sa mangkok ni Lexie. Ang kanyang bawat galaw ay may taglay na biyaya at dahan-dahang pag-iingat. Tila ba walang anumang unos na nagaganap sa labas ng kanilang tahanan. Babe, kumusta ang opisina? Ang malumanay na tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay parang isang banayad na agos ng tubig na pilit na nagtatago ng mga matatalim na bato sa ilalim. Napatigil si Marcus sa pagsubo. Ang tunog ng kanyang paglunok ay tila umalingaw-ngaw sa buong silid. Ayos lang. Medyo maraming ginagawa. May mga konting aberya sa bangko, pero maayos din yon. Alam mo naman, normal lang sa negosyo ang may mga pressure. Ganun ba? Tugon ni Elena habang pinupunasan ang mantsa ng sabaw sa gilid ng labi ni Lexie.
Kasi parang hindi ka mapakali nitong mga nakaraang araw. Pati si Mama Rosa, napapansin na rin ang pagbabago mo. Akala ko ba ay maayos ang takbo ng kumpanya? Dito na sumingit si Mama Rosa na kanina pa nakamasid sa dalawa habang humihigop ng tsa. Elena, huwag mo nang dagdagan ang stress ng asawa mo. Kung may problema siya, ang kailangan niya ay suporta, hindi mga tanong na parang investigasyon. Marcus, anak, sabihin mo na sa kanya ang tungkol sa papeles na kailangan mong pirmahan niya para naman gumaan na ang pakiramdam mo. Ibinaba ni Marcus ang kanyang tinidor. Tumingin siya kay Elena nang may kasamang pekeng lungkot sa mga mata. Ang uri ng tingin na ginagamit niya sa loob ng maraming taon para makuha ang gusto niya mula sa kanyang asawa. Babe, totoo ang sinabi ni Mama. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan nating gamitin ang titulo ng bahay na ito bilang collateral para sa isang bagong loan. Para ito sa kinabukasan ni Lexi, para hindi tayo maapektuhan ng mga pansamantalang problema sa kumpanya. Pirma mo na lang ang kulang. Naramdaman ni Elena ang isang malamig na kurot sa kanyang puso. Ito na ang sandali ng sukdulang pagtataksil. Alam niya na ang bahay na ito ay ipinundar ng kanyang ama para sa kanya. At ngayon ay gustong ipatalo ni Marcus ang kanilang huling kanlungan para lamang maisalba ang kanyang sarili at ang kanyang bisyo kay Cindy. Pirman mo na, Elena. Pag-uulit ni Mama Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng utos na nakabalot sa pekeng malasakit. Huwag kang maging hadlang sa pag-asenso ng asawa mo. Dahan-dahang tumayo si Elena. Ang kanyang mga hakbang patungo sa sideboard ay tila ba isang ritual ng pamamaalam. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na may nakataling pulang laso at bumalik sa hapag. Inilapag niya ito sa tapat ni Marcus. Bago natin pag-usapan ng titulo, Marcus, may munting regalo muna ako sa'yo. Ani Elena, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng asawa. Nakita ko ito sa bulsa ng iyong jacket noong nilalabhan ko ito kanina. Akala ko ay para sa ating anniversary, pero mukhang nahulog na ito bago mo pa maibigay. May halong kaba at pananabik na binuksan ni Marcus ang kahon. Ang kanyang ina ay nakiusyoso rin. Inaakalang isang mamahaling relo o alahas ang laman nito. Ngunit nang mabuksan ang takip, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Marcus. Sa loob ng kahon ay walang alahas. Sa halip, naroon ang isang nakabukas na pakete ng bao condom na may kasamang resibo mula sa isang butika malapit sa Grand Heritage Hotel. Nakasulat din doon ang petsa at oras. Ang oras na sinabi ni Marcus na nasa isang board meeting siya. Ang mukha ni Marcus ay nawalan ng kulay. Tila ba isang bangkay na binuhusan ng asido. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumalabas. Si Mama Rosa naman ay napaatras. Ang kanyang tsaa ay bahagyang natapon sa kanyang marangyang tapis. Elena, hindi akin yan. Baka sa isa sa mga tauhan ko na humiram ng jacket ko. Ang pautal-utal na palusot ni Marcus. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na pilit na naghahanap ng katinuan. Ngumiti si Elena. Isang ngiti na mas matalim pa kaysa sa anumang kutsilyo sa kanilang kusina. Lumapit siya kay Marcus at dahan-dahang hinaplos ang balikat nito. Ang galing mo talagang gumawa ng kwento, Marcus. Pero alam mo, may isa pa akong nakita sa loob ng jacket mo. Isang business card ng isang kumpanyang nagngangalang Lakota Holdings. At hulaan mo kung sino ang nakapangalan doon bilang may-ari. Tumayo ang mga balahibo ni Marcus. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay binalot ng matinding takot. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang asawang itinuring niyang lumang muwebles ay hindi lamang basta nakamasid. Siya na ang may hawak ng martilyo na dudurog sa kanyang buong mundo. Hindi ko pipirmahan ang titulo, Marcus. Bulong ni Elena sa tainga ng asawa. Ang boses niya ay kasing lamig ng gabi. Dahil ang bahay na ito, ang kumpanya mo, at maging ang hininga mo, ay unti-unti ko nang binabawi. Ngayon,
Ituloy mo ang iyong pagkain dahil ito na ang huling hapunang matitikman mo sa ilalim ng aking bubong. Ang pag-ibig na walang katapatan ay parang isang bahay na itinayo sa ibabaw ng kumunoy. Gaano man ito kaganda sa labas, nakatakda itong lamunin ng sarili nitong dilim. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Elena habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa mula sa kabilang dulo ng kanilang malawak na nasilid. Si Marcos ay tila isang hayop na nakakulong sa isang hawla. Pabalik-balik ang lakad habang ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa kanyang magulo ng buhok. Ang bango ng silid na dati ay puno ng mga pangarap ay napalitan na ng amoy ng takot at pag-aalinlangan. Elena, mag-usap naman tayo ng maayos. Nagkakamali ka lang ng interpretasyon sa nakita mo. Ang pagsusumamo ni Marcos, ang kanyang boses, ay nanginginig at puno ng desperation. Iyong resibo, iyong bagay na yon, itinago ko lang yon para sa isang kaibigan. Alam mo naman kung gaano ako kabait sa mga katrabaho ko, hindi ba? Huwag mo namang sirain ang lahat ng pinaghirapan natin dahil lang sa isang maliit na hinala. Hindi kumibo si Elena. Patuloy lamang siya sa pagtiklop ng mga damit ni Lexi. Ang kanyang mga galaw ay banayad at puno ng katiyakan. Ang bawat tupi ng tela ay tila isang paraan ng pag-aayos sa kanyang sariling wasak na buhay. Ang katahimikan ni Elena ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa natitirang kapalaluan ni Marcos. Mag-usap tayo? Marcos, tapos na ang panahon ng usapan. Ang mahinahong tugon ni Elena, hindi man lamang tinitingnan ng asawa. 15 taon kitang pinakinggan. 15 taon kong pinaniniwalaan ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo, kahit na alam kong may halong pait ito. Ngayon, ang mga ebidensya na ang magsasalita para sa akin. Eksaktong 10:00 ng gabi nang umalingaw-ngaw ang tunog ng pagdating ng isang sasakyan sa labas ng kanilang gate. Hindi nagtagal, ang malakas na pagkatok sa pinto ay naging hudyat ng simula ng katapusan. Pumasok si Mama Rosa. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatitig sa kanyang anak. Marcos, ano itong nabalitaan ko sa kumpanya? Sigaw ni Mama Rosa. Ang kanyang boses ay bumasag sa tensyon ng gabi. May mga taong dumating sa opisina mo. Sinasabi nila na ang lahat ng assets natin ay naka-freeze. Pati ang allowance ko sa bangko, hindi ko ma-withdraw. Ano ang ginawa mo, anak? Napaatras si Marcos. Ang kanyang tuhod ay tila nawalan ng lakas, kaya napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang maskara ng pagiging matagumpay na negosyante ay tuluyan ng nalaglag. Inilalantad ang isang lalaking duwag at puno ng pagsisisi. Maayos ko rin ito. May mga konting gusot lang sa audit. Ang pautal-utal na sagot ni Marcos. Audit? Marcos, hindi ito audit. Ito ay pagbawi. Ang sabat ni Elena habang tumatayo at humaharap sa kanila. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa paninindigan. Mama Rosa, dinala ko na ang inyong mga gamit sa isang komportableng apartment sa kabilang bayan. Bayad na ang renta doon sa loob ng 1 taon. Doon muna kayo mananatili habang inaayos ko ang gusot na ginawa ng inyong anak. Ano? Palalayasin mo ako sa sarili naming bahay? Ang galit na tanong ni Mama Rosa. Hindi ko kayo palalayasin, Mama. Inililigtas ko kayo sa kahihiyang idudulot ng mga pulis at sheriff na darating dito bukas ng umaga para hatakin ang bahay na ito. Ang malamig na paliwanag ni Elena. Ang bahay na ito ay collateral sa mga utang ni Marcos para kay Cindy. At dahil ang kumpanyang Lakota ang may hawak ng mga utang na yon, may karapatan akong bawiin ang bawat sentimeng kinuha niya sa akin. Sa gitna ng sigawan, tumunog ang cellphone ni Marcos, isang tawag mula kay Cindy. Dahil sa taranta, hindi sinasadyang na loudspeaker ni Marcos ang tawag. Marcos, nasaan na ang pera? Sabi mo ngayong gabi mo ibibigay ang pambayad sa alahas ko. Bakit hindi ko magamit ang credit card mo?
At bakit may mga taong naghahanap sa akin dito sa hotel? Sabi mo ayos na ang lahat. Ang boses ni Cindy ay puno ng pag-uutos at kawalang galang, malayo sa malambing na boses na palaging naririnig ni Marcus. Tumingin si Elena kay Marcus nang may halong awa. Iyan ba ang babaeng ipinalit mo sa akin, Marcus? Ang babaeng tanging pera mo lang ang minahal? Ngayong wala ka nang maibibigay, tingnan natin kung mananatili pa siya sa piling mo. Hindi nakasagot si Marcus. Ang tanging maririnig sa silid ay ang kanyang mabigat na paghinga at ang mahinang paghikbi ni Mama Rosa sa isang sulok. Naramdaman ni Elena ang isang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay ang hapdi ng pagtanggap na ang pamilyang iningatan niya ay tuluyan ng gumuho. Dahan-dahang lumakad si Elena patungo sa pinto. Bitbit ang bag ni Lexie. Bago siya lumabas, lumingon siya sa kanyang asawa. Nga pala Marcus, may dumating na sheriff sa gate. May dalang warrant para sa pagsamsam ng iyong mga sasakyan at ang eviction notice para sa bahay na ito. May 10 minuto ka para kunin ang mga damit mo bago nila ipadlock ang pintong ito. Wala kayong karapatang gawin ito. Akin ang bahay na ito. Ako ang nagbayad ng bawat pako at semento rito. Ang sigaw ni Marcus ay naging tila isang desperadong alingaw-ngaw sa madilim na kalsada sa tapat ng kanilang gate. Ang malakas na pagtama ng metal na kadena sa bakal na rehas ay nagbigay ng isang nakakapangilabot na tunog. Hudyat na ang kanilang tahanan ay opisyal na nang isinasara ng mga kinatawan ng sheriff. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ang mga kapitbahay ay nagsimulang lumabas. Ang kanilang mga bulong at mapanuring tingin ay tila mga palasong tumatama sa natitirang dangal ni Marcus. Nakatayo si Elena sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nakaakbay sa balikat ni Lexie na tahimik na humihikbi. Pinanood niya kung paano ilabas ng mga tauhan ang mga mamahaling gamit ni Marcus, ang kanyang mga Italian suit, ang kanyang mga koleksyon ng relo, at ang mga sapatos na mas mahal pa sa sahod ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng 1 taon. Ang lahat ng ito ay nakalagay lamang sa mga itim na plastic bag, tila mga basura na itinatapon sa gitna ng kalsada. Elena, itigil mo ito. Maawa ka kay Lexie. Saan kami matutulog? Saan pupunta ang nanay ko? Ang pagsusumamo ni Marcus habang pilit na humahawak sa braso ng asawa. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Ang kanyang kurbata ay nakalawit na at ang kanyang polo ay may mga mantsa ng alikabok mula sa pagpupumiglas sa mga gwardiya. Dahan-dahang inalis ni Elena ang kamay ni Marcus. Maawa kay Lexie? Marcus, nasaan ang awa mo noong kinuha mo ang pera para sa kanyang pag-aaral para lamang ibili ng kotse ang iyong kirida? Nasaan ang awa mo noong hinayaan mong pasukin ng ibang babae ang buhay ng anak mo sa likod ko? Babe, please, I'll change. Magbabago ako. I'll leave Cindy, I promise. Just give me another chance. Ang pautal-utal na pangako ni Marcus, ang kanyang boses ay puno ng kasinungalingang naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ang pagkakataon, Marcus, ay ibinibigay sa mga taong nagkamali, hindi sa mga taong nanadya. Ang malamig na sagot ni Elena. Inayos ko na ang matutuluyan ni Mama Rosa. Pero ikaw ang pumili ng landas na ito. Ngayon, tawagan mo ang babaeng sinasabi mong nagbibigay sa iyo ng ningning na wala ako. Tingnan natin kung patutuluyin ka niya sa gitna ng iyong pagbagsak. Nanginginig na kinuha ni Marcus ang kanyang cellphone. Mabilis niyang dinalian ang numero ni Cindy. Ang bawat pagring ng telepono ay tila isang mabagal na paghampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Sa ikatlong subok, sumagot din si Cindy. Hello, Cindy? Babe, kailangan mo akong tulungan. Kinuha nila ang lahat. Wala na akong pera. Wala na akong bahay. Susunduin kita. Diyan muna ako sa suite mo, okay?
ang nagmamakaawang boses ni Marcus. Isang matalim at mapanuyang tawa ang narinig mula sa kabilang linya, sapat na malakas para marinig ni Elena at ng mga taong nakapaligid. Ano? Wala ka ng pera? Marcus, don't make me laugh. Sabi ko na nga ba? Pabagsak ka na. Kanina lang, may mga pulis na pumunta rito at pinaalis ako sa hotel. At alam mo ba kung ano ang nalaman ko? Ang lahat ng alahas na ibinigay mo sa akin ay peke. Plastic lang ang mga bato. Manloloko ka. Cindy, hindi totoo yan. Binayaran ko yun ng mahal. Ang sigaw ni Marcus. Whatever, Marcus. Huwag mo na akong tatawagan uli. I'm moving on. Humanap ka ng ibang mauuto mo. Loser! Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang huling hantungan para sa lahat ng pangarap ni Marcus. Binitiwan ni Marcus ang kanyang telepono sa semento. Ang screen nito ay nagkalamat-lamat, tila ang kanyang sariling buhay. Tumingin siya kay Elena, naghahanap ng huling hibla ng pag-asa, ngunit ang nakita niya ay isang babaeng wala nang nararamdamang kahit anong emosyon para sa kanya. Ang pagmamahal na dati ay nagbibigay ng init sa kanilang tahanan, ay tuluyan ng naging abo. Lexi, anak, halika na. Huwag mo nang tingnan ng daddy mo. Ang mahinang utos ni Elena sa bata habang pinapapasok ito sa sasakyan. Mommy, bakit po si daddy naiwan sa labas? Bakit po siya umiiyak? Ang tanong ni Lexi sa pagitan ng kanyang paghikbi. Dahil ang daddy mo, anak, ay kailangang matutong mamuhay sa gitna ng katotohanan. Sagot ni Elena bago pumasok sa driver's seat. Pinaandar ni Elena ang sasakyan. Sa pamamagitan ng rearview mirror, nakita niya ang imahe ni Marcus na nakaluhod sa kalsada, yakap ang isang itim na plastic bag ng kanyang mga damit. Habang ang mga sheriff ay dahan-dahang nilalagyan ng malaking padlock, ang gate ng kanilang dating tahanan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang hakbang palayo sa impyernong kanyang kinalalagyan sa loob ng maraming taon. Naramdaman ni Elena ang isang malalim na paghinga. Ang hangin sa kanyang lalamunan ay naging malinis at presko. Sa unang pagkakataon, hindi na siya amoy bawang at gisa. Amoy laya na siya. Sapat na ang 15 taon ng pagbubulag-bulagan, Marcus. Ngayong gabi, ang tanging maririnig mo na lamang ay ang tunog ng iyong sariling pagsisisi na humahampas sa mga pader ng kalsadang pinili mong tinitigan. Ang boses ni Elena ay mahinahon habang nakaupo siya sa loob ng isang bagong kondo. Isang lugar na malayo sa ingay ng kanilang lumang barangay. Isang espasyong amoy sariwang sampagwita at hindi amoy ng pinaglutuan. Sa harap niya, sa ibabaw ng makintab na lamesang gawa sa salamin, ay ang mga huling dokumentong kailangang lagdaan, ang formal na paghahain ng annulment at ang kasunduan sa paghahati ng ari-arian na pabor sa kanya dahil sa fidelity clause. Sa kabilang dako, sa loob ng isang maliit at madilim na paupahang silid sa tabi ng riles, nakaupo si Marcus sa gilid ng isang manipis na kutsyon. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na dahan-dahang humihina at lumalakas, tila ba sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib. Ang amoy ng kanal mula sa labas ay pumapasok sa bintana. Isang malupit na paalala kung gaano kabilis bumagsak ang isang toring itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Hawak ni Marcus ang panulat na ibinigay ng sheriff kanina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Sa harap niya ay ang dokumentong nagsasabing wala na siyang karapatan sa kumpanya, sa bahay, at maging sa pakikipagkita kay Lexi nang walang pahintulot ng korte. Pirman mo na, Marcus. Huwag mo nang pahabain ang hirap natin. Ang boses ni Attorney Santiago na narinig niya sa telepono kanina ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang bawat minutong lumilipas na hindi ka pumipirma ay dagdag na kaso ng estafa at adultery ang isasampa namin laban sa iyo. Isipin mo ang iyong ina. Isipin mo ang natitira mong dignidad.
Dahan-dahang idiniin ni Marcos ang dulo ng panulat sa papel. Ang bawat linyang ginagawa niya para sa kanyang pirma ay tila isang hiwa sa kanyang sariling laman. Sa sandaling matapos ang huling kurit, naramdaman niya ang isang matinding hapo. Tila ba ang lahat ng lakas niya ay sumama sa tinta ng ballpen. Bumalik ang kanyang alaala sa mga gabing madaling araw siyang umuuwi at nadadatnan si Elena na nakasandal sa sofa. Nakatulog habang hinihintay siya. Naalala niya ang lambot ng kamay nito tuwing hinihilod ang kanyang likod pagkatapos ng isang mahabang araw. Ang lahat ng yon ay itinapon niya para sa isang ningning na napatunayan niyang isa lamang palang mapanlinlang na apoy. Kinuha ni Marcos ang kanyang cellphone, ang tanging bagay na hindi nakuha ng sheriff dahil luma na ito. Sinubukan niyang i-dial ang numero ni Cindy sa huling pagkakataon, hindi dahil sa mahal pa niya ito, kundi dahil sa galit. Ngunit ang tanging sumagot ay ang mekanikal na boses ng operator na nagsasabing ang numerong ito ay hindi na aktibo. Iniwan ka rin niya, Marcos, gaya ng pag-iwan mo sa sarili mong kaluluwa. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame na may mga lamat ng lumang pintura. Samantala, sa bagong tahanan ni Elena, dahan-dahang pumasok ang babae sa silid ni Lexie. Mahimbing na ang tulog ng bata, yakap ang isang luma at tastas na oso, ang laruang mas pinili nito kaysa sa mamahaling manika na ibinigay ni Cindy. Hinaplos ni Elena ang buhok ng anak at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Tiningnan ni Elena ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga mantsa ng uling, wala na ang amoy ng bawang. Ang mga kalyo ay naroon pa rin, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay hindi na tanda ng pagiging alipin, kundi tanda ng kanyang lakas. Inalis niya ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong tila naging isang tanikala sa loob ng 15 taon at maingat itong inilagay sa loob ng isang maliit na drawer. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Galing ito kay Attorney Santiago. Lahat ng dokumento ay pirmado na ni Marcos. Tapos na ang laban, Elena. Ang Lakota Holdings ay opisyal na ng may hawak ng lahat. Pero may isang bagay kang kailangang malaman. Si Cindy, hindi lang siya simpleng kerida. May natuklasan kaming dokumento na nag-uugnay sa kanya sa isang lumang kalaban ng iyong ama. Mukhang hindi aksidente ang pagpasok niya sa buhay niyo. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabalot ng isang bagong uri ng pangamba. Ang akala niyang wakas ng isang talambuhay ay tila simula lamang pala ng isang mas malalim at mas mapanganib na misteryo. Sino ba talaga si Cindy? At bakit tila ang pagbagsak ni Marcos ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano na naglalayong sirain ang lahat ng iniwan ng ama ni Elena? Ang kamay ni Elena ay dahan-dahang humawak sa kanyang dibdib. Ramdam ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga matang nagmamasid sa dilim. Ang pinakamakulay na bulaklak ay madalas na may pinakamatulis na tinik at ang pinakamatamis na ngiti ay may itinatagong pait na kayang pumatay ng isang buong angkan. Ang boses ni Attorney Santiago ay tila isang babala mula sa nakaraan habang inilalatag niya ang isang lumang litrato sa harap ni Elena. Sa larawang kupas na at may mga mantsa ng panahon, makikita ang isang batang Marcos na nakikipagkamay sa isang lalaking may bigote. Si Arturo, ang dating matalik na kaibigan ng ama ni Elena na nagtraidor sa kumpanya nila 20 taon na ang nakalilipas. At sa tabi ni Arturo, naroon ang isang maliit na batang babae na may matatalas na mata. Si Cindy, nanigas ang mga daliri ni Elena habang hinahawakan ang gilid ng litrato. Ang lamig ng papel ay tila gumagapang patungo sa kanyang puso. Ibig niyo pong sabihin, Attorney, na ang lahat ng ito, ang pagkikita ni na Marcos at Cindy, ang pagpasok niya sa kumpanya, ang pagkawala ng aming mga pondo, lahat ay bahagi ng isang planong binuo
bago pa man kami ikasal. Mukhang ganun na nga, Elena. Malungkot na tugon ng abogado. Ginamit ni Arturo si Marcus para pasukin ang pamilya niyo. At si Cindy ang naging huling sandata para tuluyan kayong durugin mula sa loob. Hindi lang basta pangangaliwa ang ginawa ni Marcus. Naging kasabot siya sa pagpatay sa pangarap ng iyong ama, kapalit ng pangakong kayamanan na ngayon ay naging abo na rin. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng kurtina sa bintana dahil sa hanging gabi. Nadama ni Elena ang isang matinding hapdi, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa galit para sa kanyang yumaong ama. Ang lalaking pinagsilbihan niya ng 15 taon ay ang siyang pumatay sa dangal ng kanyang pamilya. Ngunit hindi pa tapos ang laban, attorney. Ang bulong ni Elena, ang kanyang boses, ay tila isang dahan-dahang pag-init ng bakal. Kung akala nila ay nakuha na nila ang lahat, nagkakamali sila. Mayroon tayong isang gabi na hindi nila malilimutan. Pagkalipas ng 3 araw, ang lobby ng Grand Heritage Hotel ay muling nagliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting bulaklak at mga gintong palamuti. Ang selebrasyon ng ika-15 taon ng anibersaryo ng kasal ni Marcus at Elena. Ang bawat kilalang tao sa lipunan at mga dating business partners ni Marcus ay naroon. Lahat ay nagtataka kung bakit may ganitong handaan sa gitna ng mga balitang nalulugi na ang kumpanya. Sa loob ng isang pribadong kwarto, nakatayo si Marcus sa harap ng salamin. Suot niya ang isang barong na hiniram lamang niya sa isang kaibigan. Pilit na itinatago ang katotohanang wala na siyang kahit 1 sentimo sa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit may bakas ng pag-asa. Nakatanggap siya ng sulat mula kay Elena. Isang imbitasyon na nagsasabing, "Dito natin ayusin ang lahat. Mahal pa rin niya ako." Bulong ni Marcus sa kanyang sarili habang inaayos ang kanyang kurbata. Gagawa siya ng anunsyo ngayong gabi para iligtas ang pangalan ko. Hindi niya kayang makitang bumagsak ang tatay ng anak niya. Sa labas, ang tunog ng isang klasikong biolin ay nagsimulang tumugtog. Ang bawat nota ay tila isang dahan-dahang paghatak sa mga alaala ng nakaraan. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok si Elena. Ang lahat ng mata ay napako sa kanya. Suot niya ang isang asul na terno na gawa sa seda. Ang kanyang tindig ay parang isang reyna na muling nagbabalik sa kanyang kaharian. Wala na ang amoy ng bawang, wala na ang bakas ng pagiging alipin. Naglakad siya patungo sa entablado kung saan naghihintay si Marcus na may pilit na ngiti. Inabot ni Marcus ang kamay ni Elena. Akala niya ay ito na ang simula ng kanilang pagbabalikan. Ngunit nang mahawakan niya ang kamay ng asawa, naramdaman ni Marcus ang isang lamig na mas masakit pa sa yelo. "Handa ka na ba, Marcus?" Ang mahinang tanong ni Elena habang nakatayo sila sa harap ng lahat ng bisita. "Babe, salamat. Salamat sa pagkakataong ito." Ang pabulong na sagot ni Marcus, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at tuwa. Kinuha ni Elena ang mikropono. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila tumigil. Tumingin siya sa mga tao at pagkatapos ay lumingon sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay hindi nagsasalita ng pagmamahal, kundi ng isang katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng lupa. Ngayong gabi, panimula ni Elena, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ipinagdiriwang natin ang 15 taon. 15 taon ng mga pangarap, ng mga sakripisyo, at higit sa lahat, 15 taon ng mga lihim na ngayon ay sa wakas ay makakahanap na ng kanilang sariling liwanag. Napansin ni Marcus ang pagbabago sa tono ni Elena. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang uri ng kaba na tila babala ng isang darating na sakuna. Sa gilid ng entablado, nakita niya si Attorney Santiago na may hawak na isang itim na folder habang ang mga tauhan ng hotel
ay nagsisimulang magbukas ng malaking screen sa likod nila. Marcus, ang tawag ni Elena, ang kanyang boses ay naging seryoso at malamig. May nakalimutan ka bang sabihin sa akin tungkol kay Arturo? Ang mukha ni Marcus ay biglang nawalan ng kulay. Ang mikropono sa kamay ni Elena ay naging tila isang sandata na nakaturo sa kanyang leeg. Ang bawat bulong ng mga bisita ay tila naging isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, Marcus. At ang gabing ito, ang dulo ng iyong mahabang paglalakbay sa kadiliman. Ang boses ni Elena ay hindi sumigaw. Ngunit ang bawat pantig ay tila isang malakas na dagundong na bumasag sa marangyang katahimikan ng ballroom. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng spotlight ay nakatutok sa kanyang asul na terno habang si Marcos ay nananatiling estatwa sa kanyang tabi. Ang mga kamay ni Marcos ay nanginginig at ang butil ng pawis na gumugulong mula sa kanyang noo ay tila mga luhang hindi niya mailabas dahil sa tindi ng pagkabigla. Dahan-dahang nagliwanag ang malaking screen sa likod nila. Ngunit sa halip na mga larawan ng kanilang masayang pagsasama, ang lumitaw ay ang mga scanned na dokumento ng mga bank transfers, mga transaksyong nagpapatunay ng sistematikong pagnanakaw ni Marcos sa kumpanya ni Elena patungo sa mga account ni Cindy at Arturo. Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa mga bisita. Ang bawat isa ay tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ito ba ang sinasabi mong anibersaryo, Marcus? Ang tanong ni Elena habang itinuturo ang screen. Ang anibersaryo ng pagtraidor mo sa alaala ng aking ama? Ang anibersaryo ng pakikipagsabwatan mo sa taong sumira sa aming pamilya 20 taon na ang nakalilipas? Elena, hindi totoo yan. Ayan, maling interpretasyon lang yan. Ang pilit na pagsigaw ni Marcus, ngunit ang kanyang boses ay naging tila isang squeak ng isang maliit na daga. Babe, pinapahiya mo ako sa harap ng lahat. Itigil mo ito. Hindi kita pinapahiya, Marcus. Ipinapakita ko lang sa kanila ang tunay na ikaw. Ang malamig na tugon ni Elena. Isang kumpas ng kamay ang ginawa ni Elena at sa gilid ng ballroom ay pumasok ang dalawang lalaking naka-uniforme ng National Bureau of Investigation kasama si Attorney Santiago. Lumapit si Attorney Santiago sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Inabot niya ang isang makapal na folder kay Marcos. Mr. Santos, meron kaming warrant para sa iyong aresto sa kasong plunder, estafa at falsification of public documents. Mayroon din kaming ebidensya ng pakikipag-ugnayan mo kay Arturo para sa sabotahe ng Elena Holdings. Nanginig ang buong katawan ni Marcos. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga pulis, sa screen at kay Elena. Sa isang sulok ng ballroom, nakita niya ang kanyang ina, si Mama Rosa, na napaupo sa sahig habang nakatakip ang kamay sa bibig. Ang kanyang tiya ay tuluyan ng natapon sa kanyang mamahaling bestido. Elena, please, huwag dito. Ang huling pagsusumamo ni Marcos, ang kanyang boses ay tila isang dahan-dahang paghingalo ng isang pusong wala ng kakampi. Ngumiti si Elena, isang ngiti na puno ng pait at kalayaan. Sabi mo nung isang araw, amoy bawang at gisa ako, Marcos. Ngayong gabi, ang amoy na babaunin mo sa loob ng rehas ay ang amoy ng iyong sariling kabulukan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Cindy, ngunit hindi siya ang dating maawain at malambing na kerida. Suot niya ang isang itim na leather jacket at may bitbit na maliit na bag. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon para kay Marcos. Cindy, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi ako ang may gawa nito. Ang sigaw ni Marcos sa pag-asang may sasalo sa kanya sa kanyang pagbagsak. Ngunit huminto lamang si Cindy sa harap ng entablado at tumingin kay Elena. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Marcos nang may matinding pandidiri. Seryoso ka ba, Marcos? Tapos na ang role ko.
Ang tatay ko ang nag-utos sa akin na paikutin ka at napakadali mong utuin. Salamat sa mga impormasyong ibinigay mo. Nakuha na ni Papa ang kailangan niya bago mo pa mahalata. Hindi kita mahal, Marcos. Sino ba ang magmamahal sa isang lalaking kayang traidorin ang sarili niyang asawa para sa isang magandang mukha? Ang mga salita ni Cindy ay tila isang huling bala na tumama sa puso ni Marcos. Napaatras siya hanggang sa mawalan ng balanse at mapaupo sa gitna ng entablado sa harap ng daan-daang taong dating tinitingala siya. Ang kanyang kaharian ay gumuho sa isang iglap, hindi dahil sa labas na kaaway, kundi dahil sa sarili niyang katakawan. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis kay Marcos. Ang tunog ng pag-click ng posas sa kanyang mga pulso ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang matigas na tunog ng bakal na nagtatapos sa kanyang kalayaan. Elena, hindi ito ang huli. Ang huling sigaw ni Marcos habang kinakaladkad siya palabas ng ballroom. Hinding-hindi kita mapapatawad. Tumayo si Elena ng tuwid. Pinanood ang paglabas ng taong sumira sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang isang patak ng luha sa kanyang pisngi, ngunit agad niya itong pinunasan. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng isang bagong simula. Tapos na, attorney, ang mahinang sabi ni Elena. Hindi pa, Elena. Ang seryosong sagot ni Attorney Santiago habang nakatingin kay Cindy na dahan-dahang lumalabas din sa kabilang pinto. Nakalimutan mo na ba? Sabi ni Cindy, nakuha na ni Arturo ang kailangan niya. Kung hindi ang kumpanya, ano ang nakuha nila sa'yo? Isang matinding kaba ang bumalot kay Elena. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at dinalian ang numero ng yaya ni Lexie. Ngunit ang tanging sumagot ay ang paulit-ulit na tunog ng pag-ring. Walang sumasagot. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dahan-dahang paghihirap. Ang tagumpay ni Elena ay biglang napalitan ng isang panibagong uri ng takot. Nasaan si Lexie? Wala po rito si Lexie, Ma'am Elena. Sabi po ni Sir Marcos, ipapasundo raw po siya kay Tita Cindy para sa isang surprise party. Akala ko po ay alam nyo, kaya hinayaan ko na po siyang sumama. Ang boses ng yaya sa kabilang linya ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Elena. Sa gitna ng ballroom na puno ng mararangyang dekorasyon, sa ilalim ng mga kumukutitap na chandelier na kanina lang ay saksi sa kanyang tagumpay, naramdaman ni Elena ang biglang pagkawala ng hangin sa kanyang paligid. Ang suot niyang asul na terno, na simbolo ng kanyang muling pagbangon, ay tila naging isang bakal na hawla na sumasakal sa kanyang dibdib. Dahan-dahang binitawan ni Elena ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa malambot na carpet ay tila isang hudyat ng pagguho ng lahat. Ang kanyang mga binti ay naging tila malambot na kandila. Kaya napakapit siya sa braso ni Attorney Santiago para hindi tuluyang bumuwal. Ang ingay ng mga bisita, ang bulungan ng mga usisero, at ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ay naging isang malabong ugong na lamang sa kanyang pandinig. Lexie, ang anak ko. Ang nanginig na bulong ni Elena, ang kanyang mga labi ay nawalan ng kulay. Nakuha nila ang anak ko. Mabilis na kumilos si Attorney Santiago. Nasaan si Marcos? Huwag niyo munang paalisin ang patrol car. Tumakbo si Elena palabas ng hotel. Hindi na inalintana ang bigat ng kanyang kasuotan o ang mga matang nakatingin sa kanya. Sa labas, sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, nakita niya si Marcos na isinasakay na sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang mukha nito ay puno ng luha at kahihiyan, ngunit nang makita ang hitsura ni Elena, ang takot sa mga mata ng lalaki ay lalong tumindi. Marcos, nasaan si Lexie? Bakit ipinasundo mo siya kay Cindy? Ang sigaw ni Elena habang hinahampas ang bintana ng sasakyan ng pulis. Ang kanyang boses ay puno ng pait, isang galit ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Napatulala si Marcos. Ang kanyang mga labi ay nanginig bago nakapagsalita. Sabi ni Arturo, kailangan lang nilang matiyak na
hindi ka gagawa ng gulo ngayong gabi. Sabi niya, ibabalik din nila si Lexi pagkatapos ng party. Hindi ko alam. Hindi ko alam na lolokohin nila ako. Hayop ka, Marcus. Ipinagpalit mo ang anak mo sa kaligtasan mo. Ang muling sigaw ni Elena, ang kanyang mga kamao ay mariing nakakapit sa bakal ng sasakyan. Kung may mangyaring masama sa anak ko, sisiguraduhin kong mabulok ka sa impyerno. Sa sandaling iyon, isang tunog ng mensahe ang umalingaw-ngaw mula sa cellphone ni Elena na pinulot ni Attorney Santiago. Inabot ng abogado ang telepono sa kanya. Isang larawan ang bumungad sa screen. Larawan ni Lexi na mahimbing na natutulog sa loob ng isang madilim na silid. Yakap-yakap ang kanyang luma at tastas na oso. Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat na mensahe. Ang kumpanya ay sayo, Elena, pero ang kinabukasan ng iyong lahi ay nasa aking mga kamay. Kung gusto mong makitang muli ang iyong anak, ibalik mo ang lahat ng dokumentong nakuha mo laban sa aking ama. May 3 oras ka. Naramdaman ni Elena ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang ulo. Ang bawat patak ng luha niya ay tila naging yelo sa kanyang pisngi. Ang tagumpay niya laban kay Marcus ay naging isang walang kwentang abo. Napagtanto niya na sa larong ito, si Marcus ay isa lamang maliit na tauhan at ang tunay na kalaban ay isang halimaw na walang sinasanto. Tumingin si Elena sa madilim na kalsada, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga matang nanunuya sa kanyang paghihirap. Ang bango ng sampagwita sa kanyang paligid ay naging amoy ng takot. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang kakaibang lakas ang nagsimulang mabuo sa kanyang kalooban. Hindi na siya ang matiising asawa at hindi na rin siya ang mapagpatawad na babae. Attorney, ang mahinang sabi ni Elena, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang labaha. Ihanda niyo ang lahat ng kailangan nila, pero siguraduhin niyo rin na bago matapos ang gabing ito, walang matitirang bakas ni Arturo o ni Cindy sa mundong ito. Elena, delikado ang iniisip mo, hayaan nating ang pulis ang gumawa nito, babala ni Attorney Santiago. Ang pulis ay may mga batas na sinusunod, attorney. Tugon ni Elena habang pilit na inaayos ang kanyang sarili. Pero ang isang inang nawalan ng anak ay walang kinikilalang batas maliban sa pagliligtas. Kung kailangang maging demonyo ako para makuha ang anghel ko, gagawin ko. Saan dinala ni Cindy ang batang si Lexi? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Elena para sa huling hiling ng kanyang puso? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dahan-dahang pagpatak ng dugo mula sa isang sugat na hindi nahihilom kailanman. Ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin sa loob ng isang abandonadong bodega sa tabi ng pantalan. Madilim ang paligid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilyang pabalik-balik ang indayog sa kisame, na tila ba isang dahan-dahang pagbibilang ng mga huling sandali. Nakatayo si Elena sa gitna ng malawak na espasyo. Ang kanyang asul na terno ay may mga mantsa na ng alikabok at ang kanyang buhok ay gulo-gulo na dahil sa hangin. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang itim na folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban sa pamilya ni Arturo. Nandito na ako, Arturo! Ilabas mo ang anak ko! Ang sigaw ni Elena ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Mula sa madilim na sulok, lumabas si Arturo. Kasunod niya si Cindy na may hawak na isang baso ng alak. Ang mukha nito ay puno ng mapanuyang ngiti. Ngunit ang atensyon ni Elena ay nakatuon sa maliit na figura sa likuran nila. Si Lexi, na nakatali sa isang silyang kahoy. Ang kanyang mga mata ay dilat sa takot, ngunit walang tunog na lumalabas dahil sa busal sa kanyang bibig. Mommy!
Ang tanging nausal ni Lexi nang makita ang ina, ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa paghikbi. "Huwag kang matakot, Lexi. Narito na si Mommy." Ang malumanay na sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagpapaabot ng pangakong walang sinuman ang makakasira. "Ang folder, Elena. Ibigay mo sa akin ang folder at makakaalis na kayo ng maayos." Ang malamig na utos ni Arturo. Ang boses niya ay walang bahid ng awa. Tila ba ang buhay ng isang bata ay isa lamang pira-piraong papel sa kanyang laro ng kapangyarihan. Dahan-dahang lumapit si Elena. Ang bawat hakbang niya sa sementong sahig ay tila isang ritual ng sakripisyo. Nang makuha ni Arturo ang folder, mabilis niya itong binuksan. Ngunit ang kanyang nangiti ay biglang napalitan ng matinding galit. Ang mga papel sa loob ay blanko. "Niloloko mo ba ako?" Ang sigaw ni Arturo. Ang kanyang muka ay namula sa galit habang itinutapon ang folder sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng folder ay naging hudyat ng pagpasok ng mga liwanag mula sa labas. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng bodega. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay bumalot sa buong paligid. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga tauhan ng NBI ay umalingaw-ngaw. Ang kanilang mga boses ay puno ng awtoridad habang pinalilibutan ang mga kriminal. "Sumuko na kayo, Arturo! Napapalibutan na kayo!" Ang sigaw ni Attorney Santiago mula sa likuran ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, hindi inisip ni Elena ang sariling kaligtasan. Tumakbo siya patungo kay Lexi. Mabilis niyang kinalagan ang kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang mukha ng bata. Nang sa wakas ay makalaya si Lexi, mahigpit itong yumakap sa kanyang leeg. Ang bango ng buhok ng anak ay tila isang gamot na nagpahilom sa lahat ng sugat sa puso ni Elena. "Safe na tayo, anak. Wala nang mananakit sa'yo." Ang bulong ni Elena habang kapwa sila umiiyak sa sahig ng bodega. Ang tunog ng pag-click ng mga posas sa mga pulso ni na Arturo at Cindy ay naging isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Ang katarungan ay hindi lamang dumating sa anyo ng batas, kundi sa anyo ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Isang linggo ang lumipas. Ang sikat ng araw sa kanilang bagong tahanan ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Nakaupo si Elena sa beranda, pinapanood si Lexi na nagdidilig ng mga halaman. Ang bawat patak ng tubig sa mga dahon ay tila isang simbolo ng panibagong buhay. Nakatanggap siya ng balita mula sa kulungan. Si Marcus, sa gitna ng kanyang pag-iisa, ay tuluyan ng iniwan ng lahat. Ang kanyang ina, si Mama Rosa, ay tumangging dalawin siya. Mas pinili ang katahimikan sa apartment na ibinigay ni Elena. Si Cindy at Arturo naman ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa kidnapping at malakihang pandaraya. Pumasok si Elena sa loob ng bahay at tiningnan ang isang lumang litrato nila ni Marcos. Hindi na siya nakaramdam ng galit. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pagtanggap na ang lahat ng sakit ay bahagi ng kanyang pag-unlad. Kinuha niya ang litrato at dahan-dahan itong inilagay sa ilalim ng isang kahon ng mga lumang gamit. "Mommy, halika na po. Kain na tayo." Ang tawag ni Lexi mula sa kusina. Ngumiti si Elena. Ang bango ng nilulutong pagkain ay pumupuno sa bahay. Hindi na ito amoy ng paghihirap, kundi amoy ng pagmamahal. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang anak, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang unos ay lumipas na, at sa gitna ng mga guho, isang mas matibay at mas magandang pundasyon ang kanyang itinayo. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang kumatok sa pinto. Isang pamilyar na mukha ang tumambad sa kanya, ang taong hindi niya inaasahang makikita muli pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sino ang panauhing ito na muling magbubukas ng isang pahina ng kanyang nakaraan? Ang sinag ng hapon ay marahang tumatagos sa mga kurtinang puti ng bagong tahanan ni Elena, na nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa bawat sulok ng silid.
Ang amoy ng sariwang kape at bagong luto na tinapay ay humahalimuyak. Isang bango na hindi na nagpapaalala ng pagkaalipin, kundi ng isang payapang pamumuhay. Nakaupo si Elena sa kanyang paboritong silya, pinagmamasdan ng kawalan nang marinig niya ang isang mahina at tila nag-aalin lang ang paghampas ng kamay sa kanilang pintuan. Hindi ito ang malakas na pagkalampag na nakasanayan niya mula kay Marcus. Ang tunog na ito ay may dalang pagpapakumbaba. Nang buksan ni Elena ang pinto, tumambad sa kanya ang isang babaeng tila pinatanda ng husto ng mga nakaraang buwan. Si Mama Rosa. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas, wala na ang kanyang matapang na kolorete, at ang kanyang tindig na dati ay puno ng yabang ay napalitan na ng isang baluktot na anyo ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangungutya para kay Elena, ay punong-puno ngayon ng mga luhang hindi maibuhos dahil sa hiya. Elena, iha. Ang panginginig ng boses ni Mama Rosa ay tila isang dahan-dahang pagbasag ng isang tuyong dahon. Pasensya na kung nabulabog ko ang katahimikan niyo. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa lahat. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang pinto ng mas malawak, isang hudyat ng pagpapatuloy na hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa isang pusong nakahanap na ng kapayapaan. Pinaupo niya ang matanda at binigyan ng isang baso ng tubig. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na matalim. Ito ay naging tila isang malalim na buntong hininga ng dalawang taong nakaligtas sa isang malakas na bagyo. Nakausap ko si Marcus sa loob, Elena. Patuloy ni Mama Rosa habang nakatingin sa kanyang mga kamay na nanginginig. Araw-araw siyang umiiyak. Ngayon lang niya na-realize ang lahat ng nawala sa kanya. Hindi ang pera, hindi ang kumpanya, kundi ang pamilyang tinalikuran niya para sa isang kasinungalingan. Wala na siyang mukhang maiharap sa'yo. Huminga ng malalim si Elena. Ang patawad, Mama Rosa, ay ibinigay ko na noong gabing lumabas ako sa bahay na yon. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko at para kay Lexi. Ayaw kong lumaki ang anak ko na may bitbit na puot sa kanyang dibdib, pero ang pagbabalik sa dati, iyon ang hindi ko na maibibigay. Ang tiwala ay parang isang porselanang nahulog. Maaari mong idikit, pero ang mga lamat ay mananatili habang buhay. Yumuko si Mama Rosa. Ang kanyang mga hikbi ay naging tila isang mahinang ritmo ng pagtanggap. Sapat na sa akin na malaman na maayos kayo ni Lexi. Salamat, Elena. Salamat sa pagiging mas mabuting tao kaysa sa amin. Nang umalis ang matanda, tumayo si Elena sa harap ng kanyang salamin. Inayos niya ang kanyang buhok, hindi na dahil sa kailangan niyang maging maganda para sa iba, kundi dahil gusto niyang makita ang isang babaeng buo at matatag. Ang mga lamat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit ang mga ito ay puno na ngayon ng ginto ng karunungan at pagmamahal sa sarili. Kinuha niya ang kanyang susi at lumabas ng bahay. Nagmaneho siya patungo sa isang maliit na gusali sa gitna ng lungsod. Sa pintuan nito, may nakasulat na isang bagong karatula. Lakota Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihan. Ito ang kanyang bagong misyon. Gamit ang yaman na nabawi niya mula kay Marcus at Arturo, nagtayo siya ng isang sentro para sa mga inang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Gusto niyang ituro sa kanila na ang tiis ay may hangganan at ang bawat babae ay may kakayahang bumangon mula sa abo ng kanilang sariling trahedya. Sa loob ng opisina, nakita niya si Lexi na masayang nagdodrawing sa isang maliit na lamesa. Nang makita siya ng bata, tumakbo ito at mahigpit siyang niyakap. Ang amoy ng buhok ni Lexi ay amoy ng pag-asa, amoy ng isang kinabukasan na wala ng bahid ng takot. Mommy, look, I drew a sun and a big garden. Pagmamalaki ni Lexi. Ang ganda naman, anak. Alam mo ba? Ang garden na yan ay parang ang buhay natin. Kahit anong bagyo ang dumaan, basta may araw na sisikat, muling tutubo ang mga bulaklak.
Ang malumanay na turo ni Elena habang hinahalikan ang noo ng anak. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang malamig at madilim na selda, nakaupo si Marcus habang nakatingin sa isang maliit na bintanang may mga rehas. Ang tanging nakikita niya ay ang isang maliit na bahagi ng langit. Naisip niya ang bawat hapunan na sinayang niya, ang bawat ngiti ni Elena na hindi niya pinahalagahan. Ang katahimikan ng kanyang paligid ay naging isang malakas na sigaw ng lahat ng kanyang pagkakamali. Doon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, napagtanto niya na ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkakulong, kundi ang mabuhay sa isang mundong wala nang naghihintay sa kanya sa pag-uwi. Lumubog ang araw ng may dalang kakaibang ganda. Pinanood ni Elena ang pagdilim ng langit mula sa bintana ng kanyang foundation. Hindi na siya natatakot sa dilim dahil alam niya na sa loob niya may isang ilaw na kailanman ay hindi na muling mamamatay. Ang paglaya ni Elena ay hindi lamang paglaya mula sa isang masamang asawa. Ito ay ang paglaya ng kanyang sariling kaluluwa, isang pusong nagtiis, nagmahal, nadurog, ngunit sa huli ay muling nabuo ng mas matatag kaysa dati. Isang taon na ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mundong itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. At ngayon, ang simoy ng dagat sa Batangas ay tila isang banayad na kamay na humahaplos sa mukha ni Elena. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa puting buhangin ay nagbibigay ng isang payapang ritmo sa kanyang hapon, isang musika ng kalikasan na malayo sa ingay ng mga sigawan at pagtangis ng nakaraan. Nakatayo si Elena sa dalampasigan, pinagmamasdan si Lexi na masayang tumatakbo kasabay ng mga maliliit na alon. Ang tawa ng bata ay malinis at walang bahid ng takot. Isang tunog na nagpapatunay na ang mga sugat ng kahapon ay dahan-dahan nang nagiging peklat ng katatagan. Ang bango ng alat ng dagat at ang init ng papalubog na araw ay tila isang yakap ng pagtanggap mula sa tadhana. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Elena ang isang liham na nanggaling sa kulungan. Hindi na niya kailangang basahin ang bawat salita para malaman ang nilalaman nito. Alam niyang ito ay puno ng mga pagsusumamo at hiling ng tawad mula kay Marcus. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nararamdaman ni Elena ang pamilyar na kirot o ang bigat ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa taong nanakit sa kanya. Ito ay isang regalo para sa kanyang sarili. Pinatawad na niya si Marcus, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang maging bilanggo ng sarili niyang puot. Dahan-dahang pinunit ni Elena ang liham. Ang bawat piraso ng papel ay hinayaan niyang tangayin ng hangin. Tila mga puting talulot na nawawala sa malawak na asul na dagat. Kasama ng mga papel na yon ang huling bahagi ng kanyang sakit. Sa wakas, ang kanyang puso ay ganap ng payapa. Ang Lakota Foundation ay patuloy na lumalago, nagbibigay ng bagong pag-asa sa daan-daang kababaihan na dati ay naniniwalang ang kanilang tanging kapalaran ay ang magtiis sa dilim. Natutunan ni Elena na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa yaman o sa taas ng posisyon, kundi sa kakayahang bumangon ng mag-isa at tumulong sa iba na makatayo rin. Ang bawat kwento ng tagumpay sa foundation ay tila isang dahan-dahang paghilom din ng kanyang sariling kaluluwa. Tumingala si Elena sa langit na ngayoy puno ng kulay kahel at lila. Napagtanto niya na ang buhay ay parang pagluluto sa isang mainit na kusina. Maaring mapaso ka, maaring amoy uling at bawang ang iyong balat, at maaaring lumuha ang iyong mga mata dahil sa usok. Ngunit sa huli, ang pinakamahalagang sangkap ay ang iyong sariling halaga. Kapag natutunan mo ng mahalin ang sarili mo, ang bawat paghihirap ay magiging isang matamis na handog ng kalayaan. Mommy, look! The sun is going to sleep! Ang tawag ni Lexi habang tumatakbo patungo sa kanya. Yumuko si Elena at sinalubong ang yakap ng anak. Ang init ng katawan ni Lexi
ay ang tanging kayamanan na kailanman ay hindi mananakaw ng kahit sinong Arturo o Cindy. Sa piling ng kanyang anak, natagpuan ni Elena ang kanyang tunay na tahanan. Isang tahanang hindi na kailangan ng mga pader ng kasinungalingan o mga tanikala ng maling obligasyon. Ang paglalakbay ni Elena ay isang paalala na sa likod ng bawat pusong nagtiis, may isang reynang handang maghari sa sarili niyang buhay. Ang dilim ay lumipas na at ang bukas ay kasing liwanag ng isang bagong umaga na wala ng dalang luha.